Hallelujah. Praise the name of the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Welcome to the Foursquare Church San Juan City. Dear brothers and sisters, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kasama po natin dito sa church, sa mga workers po natin, at sa inyo po na naka-join po sa atin sa ating Facebook Live. Thank you, Lord, sa mga buhay po ninyo at meron po tayong makakasama sa gabing ito to pray, to worship the Lord. Amen. At napakaganda po ng ginagawang pagkilos ng Panginoon sa ating church. Tunay nga po na ang Diyos po natin ang nagliligtas. Amen. He is the rock of our salvation. He is our Savior. Amen. He is the author of salvation. Ang Diyos po natin, ang desire po niya maligtas po ang lahat. Amen. It is God's desire for all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. At ginagamit po niya ang lahat ng pagkakataon para ang mga tao po ay tawagin. Bigyan ng pagkakataon po ng opportunity na lumapit sa Kanya at tanggapin po ang regalo ng kaligtasan na inaalok ng Panginoon sa mga tao. At kasama po tayo doon sa grand design ng Panginoon, sa grand plan ng Panginoon na magligtas ng mga tao. Kasama po ang church. Yun po ang mission ng church na ibinigay sa atin. Sabi ng Lord, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you." At ang sabi rin ng Panginoon sa Gospel of Mark, "Go therefore into all the world and preach the gospel to every creature." So ang nais po ng Panginoon, ipangaral po natin, iparating po natin sa lahat yung mabuting balita. Amen? Na si Jesus po ay dumating para iligtas po ang mga tao. Jesus came to save sinners. Jesus came, the Son of Man came to seek and save the lost. Amen? Kaya sabihin natin sa Lord, "Lord, here I am. Gamitin mo ako, Panginoon. Send me." Amen? Fill me with the power of the Spirit so that I may testify of your greatness, of your grace, of your love that saves people. Hallelujah. Give us your heart for the nation. Let us be light to the world. Use us to declare your salvation to the people of the earth. May we be moved by compassion. Let us know your love for the lost. Lord, use us to lead them to the cross. Give us your heart for the nations. Let us be light to the world. Use us to declare your salvation to the people of the earth. May we be moved by compassion. Let us know your love for the lost. Lord, use us to lead them to the cross. Make it your prayer. Father, here we are, standing in your presence. Send us forth to lead them to the cross. Spirit, here we are. Fill us with your power. Send us forth to lead them to the cross. Give us your heart for the nations. Let us be light to the world. Use
Jesus, to declare your salvation to the peoples of the earth. May we be moved by compassion. Let us know your love for the lost. Lord, use us to lead them to the cross. Lift it up, church. Father, here we are, standing in your presence. Send us forth to lead them to the cross. Spirit, here we are. Fill us with your power. Send us forth to lead them to the cross. Father, Father, here we are, standing in your presence. Send us forth to lead them to the cross. Spirit, here we are. Fill us with your power. Send us forth to lead them to the cross. To lead them to the cross. To lead them to the salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb, and unto the Lamb. And glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God, be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And when the redeemed shall be strong in purpose and unity, we will declare aloud, declaring aloud, praise, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God, be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God. Be to our God forever
rock of our salvation. Hallelujah. To the author of our salvation. We praise your name. We worship your name. Hallelujah. Be to our God strength, dominion, praise, glory, honor, wealth, both now and forever. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord. We worship you, Jesus, our Lord and Savior. We bless you, Jesus. Hallelujah. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy are you, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Sing it again to the Lord. Praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Give it to the Lord. Praise and glory. Praise and glory. Wisdom and thanks. Honor and power and strength be to our God forever and ever. 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 Amen. We bless your name, Lord God. Hallelujah. Who was, who is, and is to come. We worship you. Hallelujah. The Lamb who sits upon the throne. Blessed be your name, O Lord. Hallelujah. You alone are worthy. You alone are worthy, Lord, to reign. You alone are worthy to break the seals, to open the seals. Hallelujah. You are the Lamb of God who was slain. You are the Lamb who has risen from the dead. And you are the Lamb enthroned. Hallelujah. Worthy, worthy is the Lamb who was, who is, and is to come. Lord, we can't wait to be in your presence, O God, when all of us will be joining the heaven's host, singing, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Panginoon, nag-aawitan po ng worthy, worthy is the Lamb. Ang mga elders, ang mga angels, O Lord, and multitudes of people, Panginoon, gathered around your throne because of what the Lamb has done, because of the sacrifice of the Lamb. And that Lamb is no other than the Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, who died on the cross. The Lamb who takes away the sin of the world. That spotless, pure, holy Lamb of God who shed His blood on the cross of Calvary
Panginoon. We can't wait to sing that song in heaven. Worthy, worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for eternity. Kulang na kulang, Panginoon, ang lifetime dito sa mundong ito para pasalamatan ka, para purihin ka, para sambahin ka, Panginoon, sa ginawa mong pagliligtas sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. That saved a wretch like us. We don't deserve it, Lord. Yet minahal mo kami, Panginoon. Kinahabagan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, yung aming worship, Panginoon, hindi lamang worship dahil great God ka, dahil dakila ka, Panginoon, dahil makapangyarihan ka. Willingly, Lord, we worship you. Willingly, Lord, nagpupuri kami, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, because may ginawa ka sa aming mga buhay. At yun po yung pagliligtas na ginawa mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. At kami, Panginoon, na iniligtas mo, na nakakaunawa, nakakaramdam, Panginoon, ng joy of salvation. Hallelujah. Panginoon, nais din po naming maramdaman ito ng maraming mga tao. Hindi lang po yung nai-emotion kami, Panginoon, but this is really coming from our heart, Lord, because we understand kung ano po ang lalim at lawak, Panginoon, ang ginawa nyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang desire din namin ay yung desire mo, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, yung tibok ng puso mo ay maging tibok din ang puso namin. That beats, oh God. Hallelujah. For the lost souls, oh Lord. That beats for the sinners, oh God, to be saved. For it is the will of God for all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Yun, Lord, ang desire mo, Panginoon. And this is, Panginoon, the mission of the church. Pinahahayo mo kami, Panginoon, to preach the gospel to all creature, Panginoon. Go into all the world, hallelujah, and preach the gospel to all creature, Panginoon, because nais mo, Panginoon, na maligtas ang mga tao. Hallelujah. Give us boldness, Lord. Send us forth, filled with the power of the Holy Spirit, to lead people to the cross. Hallelujah. To lead people to the cross. In the name of Jesus. Lord, habang pinag-uusapan namin, Panginoon, ang I am not ashamed of the gospel, Lord, hayaan mong lalong sumidhi ang pagmamahal, Panginoon, ang compassion, ang concern, ang love sa aming mga puso para sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, alam po namin na kumikilos ka sa aming church. Hallelujah. Hallelujah. You are moving, Lord, and you are filling us with love and compassion for people around us. Hallelujah. Use us, Lord, to lead them to the cross. We give you praise, Lord. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kaming i-empower, Panginoon, i-equip ng iyong salita, Panginoon, so that we can be effective witnesses of Jesus Christ wherever we go. And Lord, fill us with the power of the Spirit. Hallelujah. And then as we go, alam po namin, Panginoon, that you are with us. You are with us. Thank you, Father, for your presence. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan po ng Lord sa atin, mga buhay. Ang sarap mag-worship sa Lord pag naintindihan natin yung bang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lang yung goodness ni Lord araw-araw, pero yung pinaka-basic po na hindi po natin dapat ini-take for granted is yung fact po na niligtas po tayo ng Panginoon. Na kung naintindihan natin yun, talagang parang imposible eh. Kaya nga yung discussion natin last Wednesday, sabi ng mga alagad, sino maliligtas?
Pero sabi ni Jesus Christ, with God, nothing is impossible. Amen? At si Jesus Christ po ang gumawa ng daan para tayo po ay maligtas. Hallelujah. Gusto ko pong balikan yung Isaiah chapter 6. Okay, and then i-connect natin siya sa John chapter 20, kung saan sinugo ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Okay? So, in the Old Testament, sa book po ni Isaiah, nagkaroon dito ng experience si Isaiah of the greatness of God, the glory of God in the temple. Sabi po sa Isaiah 6, verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. Itong si King Uzziah is one of the great leader, great king of Israel. Isa po siya sa mga talagang, kumbaga, kalinya nila David, no? Naging mabuting hari, no? At isa sa mga ginamit ni Lord para gumawa po ng marami pong mga pagpapala, no? Sa nation of Israel. Naging powerful po ang nation of Israel nung time na yon, ang pamumuno po ni King Uzziah. Yung napalakas po niya yung army at marami po silang mga battles na napagtagumpayan during his time. So, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne. Siguro dahil sa galing ng hari na ito, yung mga tao, they look up to him as their king. Anong time na yun na namatay si King Uzziah, dito lang po na-divert yung attention Dahil wala na po yung king na tinitingala nila, doon po nagpakita ang Lord kay Isaiah. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, and each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Grabe, akala natin yung mga angels, no? Yung mga dinedepict sa mga pelikula, sa mga drawing, sa mga cartoons. Parang ganda-ganda nilang tingnan, no? Yung may 2 pakpak, puting-puti. Tapos ang tatangkad nila, tsaka ang gagwapo ng itsura, di ba? Yung mga ganun ang itsura ng mga angel. Pero dito pala, yung mga iba-iba, marami palang klase ng angel. No, kasi parang sa police, meron silang iba't ibang ranking at iba't ibang mga role na ginagampanan. So ito palang seraphim, ganito pala itsura niya, no? 6 pakpak. Yung seraphim na to, lagi po itong associated sa presence ng Panginoon. Kapag na-mention po ang glory, ang presence ng Panginoon, especially in the Old Testament, tapos makikita din natin siya in Book of Revelation, yung mga angels na to are specific na nakatay doon sa presence and glory ng Panginoon. So sabi po dito, tong creature na to ay merong 6 na wings, yung 2, tinatakpan po yung kanilang mukha. No? With 2, he covered his feet, tinatakpan yung paa, at yung 2 naman po ang ginagamit na sa paglipad. Kasi bakit kaya nakatakip yung mukha at saka yung paa? No? Mamaya malalaman po natin. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So nakita po natin dito, naghihiyawan po, nagsisigawan po yung mga angel, they're crying out to one another, at ang sinisigaw po nila, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Parang yung nakita po natin pag may paparating na hari, may herald, para yung mga tao ay ma-inform sila, i-announce na parating na yung hari. Yung presence ng king ay nandito na.
So yung palang trabaho nitong mga seraphims na to, they are herald of God's presence to inform yung mga tao o kung sino mang mga creature yung nandyan sa paligid na nasa presensya ng Panginoon to announce the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Pero tingnan nyo po, yung attention natin dito sa mga words na ginamit po to announce the presence of God, the glory of God. Hindi po ipinakilala si Lord dito as loving God, no? Or God, good. Pero ang minimension po nila ng paulit-ulit ay yung word na holy. Alam niyo po, kung pag-aaralan po ninyo, sa dinami-dami po ng attributes ng Panginoon, pwede po nating i-summarize lahat yun dito sa iisa. Holy. Ito yung namumukod tangi po na katangian ng Diyos na ang ibig sabihin, He is set apart. Wala siyang katulad. Wala kang maitutumbas sa Kanya. Wala kang maipopoint sa Panginoon na anumang kapintasan. No? Kaya ang ginagamit din ng ibang author ay si God is a God of light and His kingdom is a kingdom of light. Kasi yung consistent doon sa wala silang maisip na paano ba natin i-describe? Saan ba natin ihahambing? Iko-compare ang God? Ang mga seraphims, the choice na ginamit po nila dito to describe the presence, the countenance of God, yung aura ng Diyos, yung glory ng Panginoon, ay yung holiness niya. At sa Bible po, yung repetition, napakahalaga po niyan. Isa po yung kumbaga tool na ginagamit po ng mga author for emphasis. At yung sa numerology po, yung pag-uulit-ulit po ng 3, ibig sabihin po niyan, yung number 3 po ay perfection. Perfection. Kaya yung sinasabi din natin na Trinity, perfect po yun. Yung 3 na yun ay perfection. Ang sinasabi dito na holy, 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 ang holiness ng Panginoon ay perfect. Perfect. Yung degree ng holiness ng Panginoon, grabe, no? Nandoon po sa level of perfection. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Yung word nga na isa lang, holy. Yun na yun eh. Banal. Pure. Walang kasalanan. Diba? Tapos times 3 pa. Ganun po kabanal ang Panginoon. Ganoon po ang Diyos. Kung yung character po niya, yung nature po niya ay ganun po. Wala kang maipipinta sa kanyang anumang pagkakamali o kasalanan. No? Ganun po kabanal ang ating Diyos. At yung kadakilaan ng Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, it fills the whole earth. The whole earth is full of His glory. And the posts of the door were shaken by the voice of Him who cried out, and the house was filled with smoke. So nasa temple po sila na puno ng presensya ng Panginoon, ang buong templo. At sa sobrang hiyawan po ng mga seraphim, sa mga angels, yung mga poste po, yung mga pundasyon ng templo ay nauuga na, no? At yung smoke po na ito is also a description of the presence of the Lord. Yung nakita natin sa dedication ng Temple of Solomon, the Shekinah glory of the Lord, no? Napuno ng smoke, ng cloud, yung temple nung dinedicate po ni Solomon sa Panginoon. Verse 5, so I said, woe is me, for I am undone. Tingnan niyo po yung naging reflection o yung naging
realization ni Isaiah sa sarili niya nung na-encounter po niya ang presence ng Panginoon. Okay? Holy, holy, holy. And let me remind you, in the Old Testament, sinabi din po na no one can see God and live. You know ang batas. No one can see God and live. Wala raw pong makakakita sa Diyos sa mabubuhay. Kaya ho ang mga tao, yun ho ang explanation bakit kapag may mga apparition ho sa Old Testament, may mga nagpapakitang anghel or nakakita sila ng ghost. Ang una kagad nilang nararamdaman ay takot na mamamatay na sila. Yun po na mamamatay na sila. Ilan po yan ng mga Bible characters na nung na-realize nila na nasa presensya sila ng Panginoon and the Lord is talking to them, no? Or an angel of the Lord is talking to them, ganun kagad yung nila, na mamamatay na po sila. Yun ang kanilang pagkakaalam. Nakita natin dito yung realization ni Isaiah nung na-encounter niya yung presence ng Panginoon. Dahil ang minanifest po doon, ang minagnify po ng mga angel ay yung holiness ni God, yung perfect holiness ni Lord. Ang realization na dumating kay Isaiah ay yung karumihan po niya. Woe is me, for I am undone. Because I am a man of unclean lips. Patay ako. Yun ang ibig sabihin ng first sentence. I am undone. Patay ako. Because I am a man of unclean lips. I will be judged. Kumbaga parang matutunaw ako dito sa presence ng Panginoon. Mapupugnaw ako sa presence ng Panginoon. Because I am a sinner, a man of unclean lips. I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Mamamatay na ako dahil nakita ko ang glory ng King, the Lord of hosts. Isa akong makasalanan. I am not worthy to stand in His presence. Yun po ang ibig niya sabihin. Verse 6, Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. So may kinuha daw na uling na baga, yung isang angel, okay, na kaya pala nakatakip yung kanilang, ng wings, yung kanilang mga mukha at yung kanilang feet, is because of yung tindi ng holiness ng Panginoon. Na even yung mga angels, hindi nila magawang tingnan. Yung mga holy angels na to nakatira na sila sa presence ng Lord kasi associated nga sila sa, mga herald sila ng presence ng Lord. Pero ni sila mismo, hindi nila magawang tingnan. Nakitingnan nyo po yung mga Korean novelas na yung mga may mga hari-reyna. Tingnan niyo po yung mga servants kapag sila po ay nasa presence ng, lagi pong yung nakayuko, tapos pagka umaalis po sila, yung nakayuko po sila, hindi po sila tumitingin. Hindi sila po pwedeng directly tumingin ng eye to eye sa king. Ganon po yan Yung mga servants na to, yung mga seraphims na yan, they could not look at the glory of God, the face of God directly. Kaya tinatakpan po nila ng kanilang wings, yung kanilang mga muka. And remember, sabi ni Lord kay Moses, tanggalin mo yung sandals mo, for the place you are standing on is holy ground. Yung feet na yon na parang nagsisimbolize sa pinakamaruming parte ng katawan natin, tinatakpan din nila. Tapos nakita natin dito, kumuha po ng uling, ng baga,
At ano pong ginawa ng angel? And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. By the way, merong pong figure of speech sa Bible na ang isang bahagi ng katawan ay sumisimbolo sa buo. So, hindi po ibig sabihin na ang minention lang dito ay yung I am a man of unclean lips, yung marumi lang yung bibig niya. Ginagamit lang po yung lips dito to represent the whole. Okay? Kaya nung sinabi po dito, dinikit po yung baga na yun sa mouth ni Isaiah at ang sabi ng angel, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin is purged. Alam niyo ba na nandito si Jesus Christ? Though hindi siya na-mention. Saan si Jesus Christ dyan? Ay siya yung baga. Si Jesus Christ dyan, yung foreshadow dyan ng baga, or sinisimbolo siya nung coal na dinikit doon sa labi ni Isaiah na ang sabi, This has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin is purged. Sino ba nag-aalis ng kasalanan? Hindi ba si Jesus? Andito sa kwento si Jesus No? He is a symbol. Andyan yung coal na dinikit po sa labi ni Isaiah na naglinis ng kanyang kasalanan. Your iniquity is taken away and your sin is purged. And then verse 8, tuloy tayo. So, and I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Kailan sinabi yung, Whom shall I send? And who will go for us? After na po na, nilinis na. Malinis na si Isaiah. Saka sinabi ni Lord na, sino isusugo ko? Who will represent us? Who will go for us? Even nga dito, plural yung ginamit na us . God speaking. Who will go for us? And then I said, sabi ni Isaiah, Here am I, send me. And verse 9, sabi, and he said, Go and tell this people. Tapos marami nang sinabi si Lord kung ano yung mga ipinapasabi niya sa nation of Israel. So makita natin, tayo po, we come to the presence of the Lord to worship Him. At kapag tayo po ay nag-worship sa Panginoon, isa sa mga dapat nating ma-realize, we are standing on holy ground. Hindi lang tayo basta nag-a-assembly dito tuwing Sunday, tuwing Wednesday sa ating prayer meeting, at sasabihin natin, kumakanta tayo, we're singing, ganyan, we're lifting our hands. As we worship the Lord, mga kapatid, ang presensya po ng Panginoon ay sumasa atin. Sumasa atin po ang presence ng Panginoon. Iniwala po ba kayo doon? Kasi sabi ni Lord, where there are 2 or 3 gathered together in my name, I am there in the midst of them. Although ang immediate context po niyan ay church discipline, but it can be applied to anything na nag-assembly tayo. Merong 2 o 3 at tinan mo, 2 lang pala. Pwede na. Minsan parang hindi tayo makapag-start pagka, parang konti pa lang ang tao . Hindi pala, 2 lang nandoon. Pwede na . Di ba? Pwede na pala in church, 2 lang. Kasi ang importante doon yung may agreement . Meron kayo, you are gathering together. No? In His name. In the name of Jesus. Ang purpose nyo ay si Jesus. So, pag tayo po ay nag-a-assembly,
nag-gather together po tayo at tayo po ay nag-worship sa Panginoon, na sumasa atin ang presensya ng Panginoon. Hindi lang po yan na alam na natin na ang presence ng Lord is in us dahil nananahan po siya, nakatira po siya sa atin. He indwells us. He resides in us. Pero iba rin po yung sinasabi na God is with us and He is among us. Yung sinasabi po na He is there in the midst of them, pwede po nating sabihin na yun po yung manifest presence ng Panginoon. Yun po yung presensya ng Panginoon na mamaari po nating maranasan as a church when we gather together. Nandoon po ang manifest presence ng Panginoon na mararamdaman po natin sa pamamagitan po ng pag-gather natin together as we serve one another, as we minister one another. The Holy Spirit is there, the presence of the Lord is there, and nagmamanifest po siya in many ways. Healing, encouraging, equipping us, no? Encouraging us. Nararanasan po natin yun. At tayo po, na nagwo-worship sa Panginoon, isang bagay po ang dapat nating ma-realize. Hindi lang ho yung na-enjoy natin yung praise and worship, na-enjoy po natin yung lagpasan po natin yung level na yon. Yung physical na singing and yung music. Let's go beyond that. At dapat ma-realize natin, I am standing in the presence of the Lord. I am in the presence of the Lord. Sumasa atin ang presensya ng Panginoon, and the place that we are standing on is holy ground. Ang kabanalan ng Panginoon ay nasa atin. Dapat andun yung realization natin na yun na banal ang ating Diyos. Banal ang ating Diyos. Banal ang ating Diyos. Tapos, ito po ay nag-lead sa atin sa realization na sino ba tayo? Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? At ma-realize po natin na tayo po ay marumi, makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero ang galing ng grace ng Lord, no? Yung holiness niya na yon na dapat ay pupuksain tayo. Kasi wala hong wala hong anumang kasalanan o marumi na mag-exist sa presensya ng Lord eh. Kaya nga, yung mga sinners hindi naman makapasok ng heaven eh. 'Di ba? Kaya nga nag-sacrifice si Jesus Christ para gawa ng paraan yung part na yon. Lahat tayo makasalanan. So, nakita natin dito, habang na-emphasize yung holiness ng Panginoon, sa presence niya, yung holiness ng Lord, hindi kinondemn, hindi ginudge si Isaiah. Aren't you thankful na kapag tayo nagwo-worship sa Lord, alam natin, di ba, pag opening prayer, doon pa lang tayo humihingi ng kapatron, Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan na gawa namin. Buti na lang, no? Nung habang nag-worship tayo, hindi tayo pinarurusahan ng Lord, hindi tayo ginokondemn ng Panginoon. Holy, 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 holy ang Lord. Grabe, napaka-perfect ng holiness niya. Ganon po kabait ng Diyos. Ganon po ka-gracious ng ating Panginoon. Na yung holiness ng Lord hindi nagko-condemn. Hindi nagpaparusa po, no? Kundi nililid po niya yung tao na yon to realize na makasalanan siya at mag-lead to repentance. Yung confession na ginawa dito that's repentance eh. Yung kinonfess niya na, I am undone because I am a man of unclean lips. That's actually repentance eh. Confession yung ginagawa niya dito na, Lord, napakamakasalanan ko. I am undone. Hindi lang ako, kundi yung mismong bansa namin na makasalanan. I dwell in the midst of people of unclean lips. Dapat pala ito ay naglilid sa atin para mag-repent.
Kaya tama naman talaga yung ating opening prayer, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Amen? Wala ho yung arrogance sa pagtayo natin sa presence ng Lord. Wala ho yung parang pagmamalaki o any pride na nakatayo tayo habang nag-worship. Kaya nga, sometimes parang naiiyak ho tayo sa presence ng Lord eh. Pag nare-realize natin kung gaano tayo ka-undeserving, no? Gaano tayo minahal ng Panginoon. Minsan mapapayuko ka na lang sa presence ng Lord, tataas mo na lang yung kamay mo as a gesture po ng iyong pagpapakumbaba. Lahat po yan ay senyales eh, yung pagtataas ng kamay natin. Sometimes napapaluhod tayo. The Holy Spirit would, may unction yung Holy Spirit, no? May pangungusap sa atin na lumuhod tayo, yumuko tayo, mag-bow down tayo sa Lord. Because the Lord is holy. At nakita natin na yung presence ng Lord, hindi nagko-condemn but nagpo-purify, nagpapatawad, nag-i-embrace. No? Nagli-lead siya to repentance. Nagli-lead siya para linisin tayo, para patawarin tayo. At kapag tayo po ay malinis na, doon natin maririnig ang tinig ng Panginoon. Yung mga previous words, sino yung mga mga speaker doon? Angel, di ba? Yung mga seraphims, yung mga sumisigaw ng holy, holy. Tapos yung woe is me, sinong speaker dyan? Si Isaiah. Kailan lang nagsalita ang Lord? Nung malinis na si Isaiah. Doon lang niya narinig ang Panginoon. Nagsimula sa revelation. Nagsimula sa revelation, nakita niya na ang Lord is seated on the throne. Kaya napakahalaga po, mga worship leaders natin, tulungan natin ang mga tao na magkaroon ng revelation, ng vision of who God is. As we come before the Lord, yung mga isip niya ng gulo-gulo, yung mga isip niya lumilipad, hindi nakatuon sa Panginoon. So ang goal natin dito sa church ay i-focus natin ang tao, hindi lamang worship leaders, pati si pastor or anyone na tumatayo dito sa ang goal natin, iisa lang. I-focus natin ang attention ng tao sa presence ng Panginoon. Kasi ang highlight ng worship service is the presence of the Lord. Hindi yung praise and worship, hindi yung preaching, hindi yung giving, hindi yan ang highlight. Ang highlight ng worship service natin is the presence of the Lord. Na lahat, sa bawat parte ng ating service, ang makita, ang ma-highlight, ang maitaas ay si Lord. Yun ho ang goal natin ng worship service natin. So, nung malinis na, nakahingi na ng tawad si Isaiah at yung assurance of forgiveness, of cleansing ay nandoon na. Dahil doon sa ginawa ng angel, doon lang niya sabi niya, I heard the voice of the Lord. Doon pa lang niya narinig yung voice of the Lord. Kaya pala napakahalaga din ng praise and worship. Napakahalaga pala na preparation yan. Preparation ng praise and worship. Kaya dapat tayo, hindi tayo nalilate. Ha? Mga kapatid. Napakahalagang part pala ng praise and worship kasi piniprepare yung heart natin dyan. Huwag niyong skip yung praise and worship. Kasi yung part na yan, piniprepare yung heart natin, kinukultivate yung heart natin to prepare us for the Word of God. To prepare us to hear the voice of the Lord. Paano na natin maririnig ang voice ng Panginoon? Pag yun naman, nakita natin, nalinis yung puso natin. Amen? Nalinis yung puso natin. So, ang sabi niya, whom shall I send? And who will go for us? Doon pa lang natin maririnig yung voice ni Lord. Pero sana,
Pag narinig natin ang tinig ng Panginoon, ano man yung marinig natin, mayroong response. Tutugon po tayo. Dapat yun, yung worship experience natin, yung encounter natin sa presence ng Panginoon should lead us to respond to the voice of the Lord. Yun po yun. Yung encounter natin na ang ganda ng worship, naiyak tayo, na emotion tayo, napakabuti ng Diyos. Ganun, naalala natin yung goodness ng Lord. Panginoon, patawarin mo po ako. Dapat pala, doon, prepare na yung heart mo to hear the word of God, pero may kulang kung makikinig ka lang. Hindi pala. Dapat yung word din na yun, may challenge yun eh. May action plan yun eh. Tapos tutugon ka doon. Tutugon ka. Piniprepare ka din ng presence ng Panginoon to respond to the challenge. To respond to the command or to the voice of the Lord kung ano man yung ipinagagawa sa atin. This time, ang sinasabi po kay Isaiah, whom shall I send? Sino isusugo ko? Sino magre-represent sa amin? Who shall go for us? Sabi po ni Isaiah, di na siya tumingin sa paligid niya. Siya lang naman ang nandun. Sabi niya, Lord, ako po, here am I, send me. And then sabi ni Lord, go and tell these people. Nawa po, yan po ang prayer nating lahat. Sama po natin sa prayer niya. Yung ating worship service, hindi lang natin ma-enjoy. But it will always be Sunday after Sunday na ganitong, yung experience ni Isaiah dito sa chapter 6 na to, ay ma-duplicate po sa atin every Sunday. Ma-realize natin yung holiness ng Panginoon. Mag-start sa revelation kung sino si Lord. Ma-realize natin yung holiness, yung greatness, kung sino si Lord. Yung power ni God. And then it will lead us to realize, sino ba ako? Okay? And then mag-humble tayo, magpakumbaba tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, lumapit po tayo sa Panginoon, and then that will lead us to hear the voice of the Lord and to respond to His voice. At dito po sa tema natin na I am not ashamed of the gospel. Yun po yung salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Humayo tayo. Yun pa rin ang mensahe ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Who shall go? Whom shall I send? And who will go for us? At tayo po ba ay nakikinig at handang tumugon sa tinig ng Panginoon at sasabihin natin, here am I, send me. Ano po ang sinabi ni Jesus Christ nung siya po ay na-resurrect na? Siya po ay pumasok doon sa room kasama po ng mga alagad. At ang sabi po ni Jesus Christ, as the Father had sent me, so sent I you. Kung paano akong isinugo ng Ama, ay ganoon din naman isinusugo ko kayo. Amen? So sabi niya po dito, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. John 20 verse 21. Peace to you, as the Father has sent me, I also sent you. Ano yung sending na ginagawa dito ni Jesus Christ? Marami pong version yung sending na yan. Dito po sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of this age. May version din yan sa Mark. At yun po yung sinasabi natin kanina, Mark 16:15, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Pinapahayo po tayo ng Panginoon.
He is still sending. Yung voice ni Lord ay hindi pa rin nagbabago. Yun pa rin ang sinasabi niya. Whom shall I send? And who will go before us? Mga kapatid, we are the Isaiah of this generation na sinasabihan ng Panginoon, whom shall I send? And as we have encountered the presence of the Lord, sabihin po natin sa Lord, be ready to respond. Sabihin natin, here am I, send me. So nawa, yung pong ating challenge, no, na ipangaral po natin. Tell his story. Tapos nung Sunday, ang sabi po natin, go back. Yung pa rin yung mensahe ng Panginoon, go back to your friends and tell them what the Lord has done to you, how the Lord has been merciful to you. Sabihin po natin ang ginawa ng Panginoon. Nakita natin yung demon-possessed man na pinagaling ng Panginoon sa Mark chapter 5. Walang theological training. Hindi nag-Bible school. Ni Bible study hindi naka-attend. Pero sinugo siya ng Panginoon. At sabi nga natin, he became the first Gentile evangelist. Huh? Ano lang yung alam niya? Yung ginawa ni Jesus na pinagaling siya. Na naging merciful ang Panginoon sa kanya. For a long time na siya po ay nagdurusa dahil sa masamang spirito. Yung legion na sumapi sa kanya, na pinahirapan siya for a long time. Na ngayon ay set free na po siya, malaya na siya. Nasabi doon, nakadamit na siya, tapos matino na yung kanyang pag-iisip. Grabe, no? Sabi niya, Lord, I want to follow you. Gusto ko sumama sa'yo. No. Bumalik ka. Bumalik ka sa mga kaibigan mo at sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Ganun lang kasimple. Ganun lang po kasimple. Kaya wag ho tayong matakot. Oh, wala naman akong Bible, hindi ba ako nag-Bible school? Hindi ba ako kasing galing ni pastor? Wala akong training. No. Nung sinabi ni Lord na go back to your friends, ang ikukwento mo lang naman. Ano ba yung na-encounter mo sa Lord? Ano experience mo kay Jesus? Ano ba ginawa ni Lord sa buhay mo? Doon ka magsimula. Amen? So, yan po, isama po natin sa prayer yan na ma-duplicate yung experience ni Isaiah every time na nag-worship tayo. So, ito po yung mga prayer concerns natin. Nasama po natin sa prayer natin tonight. Church departments natin, UFM, UFW, UFY, FCM, Worship Leading Team, Ushering, Media Tech, Tambourine, Basketball Fellowship. Pag-pray po natin yung mga bago at karagdagang mga leaders natin. August to December activities po natin. Bible study natin sa mga kids, mga tribes, and sa darating pong Sunday, yung ating Adult Sunday School mag-start po uli. Assimilation of new attenders in the church. Grabe po. Ito ho ang nangyayari sa church natin. Hindi ho tayo zero. Every Sunday, laging may bago. Kaya sabi ko, ano ba yan? Parang 2 months pa lang tayo. Puno na naman tong simbahan. Buti na lang ang Diyos laging ahead sa kanyang mga plano. O, nakita nyo naman, kagagaling ko lang sa Rizal, Laguna for a church planting conference. At meron na namang vision na ibinigay ang Lord sa heart ko. Di ba? Manganganak tayo. Magdo-daughter church tayo. Pero yung daughter church na yon, church within a church. Church within a church. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng second service. Pero yung service na yon, it will be a different congregation. At alam nyo, ang pinakita sa akin ni Lord, grabe talaga, ito yung talagang pinagpipray ko ngayon. Kasi yung church within the church na yun, bagamat hindi siya sa labas, ang mangyayari, yung church na yun ay magiging training ground para mag-raise ang Panginoon ng maraming mga leaders, pastors, missionaries, and church planters na eventually ay lalabas para mag-plant ng church sa ibang lugar.
Oh, magtatanim tayo manganganak tayo sa mga nearby cities natin. So meron na tayong San Juan, so may Manila, may Mandaluyong, yung mga ano muna natin, yung Judea tsaka Samaria natin. 'Di ba? And then si Jackie siguro tsaka si Mike dahil may probinsya. Oh, papadala natin sa sa Bacolod. Cross-cultural sa mga provinces. 'Di ba? Kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. So napakagaling po nung ang Diyos ay napaka-wise sa plano po niya talaga sa ating church. Kaya patuloy po natin ipag-pray yan. And then, ipag-pray natin yung mga baguhan na yon na magstay at talagang maging parte po ng ating church family. Pag-pray natin ng evangelization ng San Juan City, yung 7 Pillars of Society, no? Yung ating Barangay St. Joseph, magkaroon tayo ng mga outreach dyan. And then yung PVEP natin, yung values education natin, campus ministry natin na magsa-start ngayong August, ay pag-pray po natin. I'm working with all the permits sa ating superintendent dito sa DepEd. And then yung 4Ps natin, although na-relocate tayo pa rin ang nag-handle ng 103 families sa Barangay Batis. So pag-pray natin na magkaroon tayo ng mga bunga doon sa mga 4Ps na yan. Okay. And then, sa darating pong Sunday, tayo po ang host or tayo po ang naka-assign sa PNP Sunday Service. Ako po ang mag-preach doon, tsaka yung worship team po natin na mag-lead. So, kung sino man po ang available sa inyo na sumama sa amin doon para ma-witness nyo rin, ano ginagawa ni Pastor doon sa mga pulis? Ayun, hindi na yung mga pulis ang pumupunta dito, kundi tayo na po mismo doon nagkakandak ng worship service sa headquarter ng pulis, sa office ng pulis. Ayan, August 17 po yan. And then pag-pray po natin yung mga may sakit, healing for the sick, and then blessings upon our partners, supporters, and givers. Okay? Alam niyo po, may nagkaroon po ng kaunting problema kami doon sa pagbili ng aircon. Okay? Na hindi pa po namin na-share sa inyo or even siguro yung ibang deciding body, hindi ba po alam. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Grabe ho talaga ang Panginoon. Kasi, ang mangyayari doon, imbis na installment, parang hindi siya natag as installment. So, ang mangyayari, kailangan namin bayaran ng buo. Magkano yan? Tapos sasabay siya sa bayarin itong rent ng building natin. Building na talaga eh. Grabe, parang sabi namin, Lord, ano mangyayari dyan? Baka ma-overdraft kami or mag-negative yung kaba namin. Pero grabe talaga ang Diyos. Grabe talaga. Grabe po talaga ang Panginoon. Hindi ho papayagan ng Diyos na ganun. Ang daming mga blessings po na dumating sa atin. Sobra-sobra pa. Grabe. May mga resources po na dumating na nag-cover po doon. Tapos magugulat ka talaga na alam mo ang Diyos ang kumikilos kasi yung dumating na pera, saktong-sakto doon sa amount na hindi naman saktong-sakto. Sobra pa nga, pero alam mong yun yung talagang saktong amount para doon sa need na yun to cover that expense. Tapos may dumating pa uli, sabi ko, sobra na. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. So, ipag-pray po natin sila. Yang mga tao na yun na maaaring din nyo kilala, no? Mga taga-ibang bansa, kayo mismo na nagbibigay ng tithes and offerings, pag-pray nyo po na i-bless kayo ni Lord, na ma-experience po natin yung generous blessings ng Lord para lalo po tayong magbigay at ang Lord naman give naman din ang Lord sa atin. Tapos, medyo may konting twist doon sa prayer item natin. Kasi pinag-pray natin nung mga nakaraan, yung owner ng building. Hindi naman pala yun. It turned out, may Haman. Kilala niyo si Haman? Sa Book of Esther? Hindi. Basta, yun ang code name natin, Haman. Pag-pray natin si Haman.
Okay? Na Lord, expose mo, Lord, alisin mo si Haman. Para kung ano man yung plano mo para sa church na to, na ito ay lalong lumawak, ano man yung mga spaces dyan na gusto parang ibigay sa atin ng Lord, ay maibigay po sa atin ni Lord. Kasi may Haman na humahadlang at umaano sa atin. Yung pag-pray natin yung Haman spirit na yun. Okay? So, and then, ito, in a global scale naman, o kaya naman sa wider, tension in the West Philippine Sea. Unang-una, yung natakot yung mga taga-Palawan kasi nung nag-fire ng missile yung China, yung mga fragments ng mga missile laglaglagan, tsaka kitang-kita nila, rinig nila yung sound ng Imagine mo yan, grabe yung pambubuling ginagawa. So, yung nakita nyo yung viral na video na hinahabol nung Coast Guard ng China yung Coast Guard din natin. Tapos yung tuloy, nabangga. Sila ang nagbanggaan. Work ni Lord yun eh. Kasi kakapdasal natin eh. Lord, pagtanggol mo, minubuli kami ng China. O, di si Lord nang kumilo sa kanila. O, diba? Kasi yan eh. Hayaan, pag si Lord ang hinayaan natin. Tapos, ang nangyayari, may tension din sa China and Taiwan na nakikialam din si US. O, nagbigay na ng statement si President natin na hindi tayo dyan eh. Kahit hindi natin sabihin na ayaw natin, makakaladkad at madadamay tayo. Kasi ang lapit-lapit lang natin sa Taiwan. Kapag yan ay sumiklab yung gera dyan, madadamay tayo. So, pag-pray po natin yan na ang Lord po ay pahupain po kung ano man yung mga tensyon at protektahan tayo ng Panginoon laban dito sa bullying China. Okay? At bigyan din ng wisdom ng Lord ang ating government, yung ating mga agencies na naka-front dito sa problemang ito, nabigyan sila ng wisdom ng Lord how to handle this. So kung meron pa po kayong karagdagang mga sinasabi ng Spirit sa inyo, na nililid sa inyo ng Spirit, isama niyo po sa prayer. Okay? The Lord bless you as you pray.
I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. Yes, Lord. I'm forever grateful to you that you came, that you came, that you came to seek and save the lost. Thank you, Lord, for coming to earth to seek and save the lost. Salamat, Panginoon, for your sacrifice. Thank you, Lord, for giving your life, shedding your blood. Thank you for your finished work on the cross of Calvary. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy naming i-appreciate, patuloy po namin na panghawakan, patuloy po namin, Panginoon, na ma-enjoy, Panginoon, ang joy of salvation every day, Panginoon. And it will also cause us to be joyful and share the good news to other people. Salamat, Panginoon, for empowering us to say yes. Thank you, Lord, for empowering us to respond to your call, to your challenge, to your message. And Lord, as we depart from this place, we will go forth in the power of your name, in the power of your Spirit, to tell people what the Lord has done and how the Lord has been merciful to us. We give you glory and praise and honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for joining us for our midweek service. Magkita-kita po muli tayo sa darating na Wednesday. And this coming Sunday, huwag po kayong mawawala. The Lord bless you all.